Live mula sa GMA Network Center, ito ang 24 Oras. Magandang gabi po, Luzon, Visayas at Mindanao. Pinasuspindi ng Maritime Industry Authority o Marina ang operasyon ng kumpanyang may-ari ng lumubog na MT Princess Empress. Pagmumultahin din sila ng halos kalahating milyong piso sa kada araw hanggang hindi pa natatapos ang problema sa oil spill. Patuloy ang paglilinis sa mga baybayin, lalo pat patuloy ang pagtagas ng langis mula sa higit 20 butas sa lumubog na tanker. At yan po ang sanib puwersang tinutukan ni Ian Cruz at Cedric Castillo. Lampas 20 araw nang nakatenga ang bangka ng mangingisdang si Randy. Hindi siya makapamalaot dahil sa tumatagas na langis sa lumubog na MT Princess Empress sa Nauhan Oriental, Mindoro. May ayuda naman daw pero kulang, lalo't nagpapaaral siya ng mga anak. Halos tuwing ikaapat araw may nadating doon sa amin. Ay yung pera pong pambaon, yun lang ang aming inaalala. Kanina, humarap sa publiko ang kinatawan ng insurance company ng motor tanker. Magtatalaga raw ng claims caravan sa iba't ibang bayan kung saan maaaring ipaproseso ang claims para sa danyos. On the week of 27 March 2023, the first claims offices, also known as Claims Caravan, it will be called Claims Caravan, will open in Calapan City, Oriental, Mindoro. Pakiusap po, Monday magsisimula po magtayo ng claims office. Hindi pa po ito ang bayaran. No? Ibig sabihin, huwag po tayong magdagsa sa Monday. Maglalabas daw ang provincial government ng listahan ng requirements at proseso sa pag-claim. Mag-aabiso naman daw ang RDC Rail Marine Services na may-ari ng lumubog na barko kung paano magsusumite ng claims. Sa ngayon, prioridad daw ang paglilinis sa mga baybayin. Sa pinakahuling tala ng provincial government, hindi bababa sa 21,000 na mga residente, mahigit 60 tourism establishments at lampas 700 mga organisasyon ang apektado ng oil spill. Umabot na raw sa halos 38 square kilometers ang lawak ng tumagas na langis. Sa ikaapat naman ng interagency meeting kaugnay sa oil spill, sinabi ng Maritime Industry Authority o Marina na 2 cease and desist order na ang inisyo nila laban sa Certificate of Public Convenience sa may-ari ng lumubog na motor tanker. Hiwalay pa raw dyan ang isa pang order para suspendihin ang operasyon ng iba pang sea vessel ng kumpanya, gaya ng 2 tankers at isang passenger vessel nito. We will conduct investigation on the all the documents of competence nila, safety documents. Sabi naman ng DNR, posibleng ilabas na ng kanilang Pollution Adjudication Board ang notice of violation laban sa RDC dahil sa oil spill. Nasa 471,000 pesos kada araw raw ang posibleng multa ng kumpanya ayon sa DNR. Ayon pa sa DNR, retroactive ang araw-araw na multa na magsisimula noong unang araw ng water sampling noong March 1 at magpapatuloy ito hanggat hindi nare-resolba ang oil spill. This administrative fine is actually separate and distinct from the 3 major options that the government has: civil claims, administrative claims, and criminal litigation, correct? Para sa GMA Integrated News, Ian Cruz, Cedric Castillo, nakatutok 24 Oras. Ayon kay Justice Secretary Jesus Crispin Remulla, isa sa mga pinag-aaralan ng gobyerno ang emergency procurement ng remotely operated underwater vehicle na nasa 100 milyong piso ang halaga. Kikwestiyonin ng kampo ni Congressman Arnie Teves ang basihan ng ipinataw na 60 araw na suspensyon sa kongresista. Bakit din daw parang nagmamadaling maparusahan si Teves? Ang biyuda naman ng pinaslang na si Negros Oriental Governor Roel De Gamo, may mensahe sa mastermind sa krimen. Yan ang sanib puwersang tinutukan ni Maki Pulido at Marisol Abduraman. The motion is approved.
Ang 60-day suspensyong ipinataw kay Congressman Arnolfo Teves Jr. dahil sa pag-aawol, halimbawa raw na hindi papayagan ng Kamara ang mga maling pag-uugali ng mga mambabatas, ayon kay House Speaker Martin Romualdez. Inilabas ang disciplinary action laban kay Teves isang araw bago mag-Lenten break ang Kamara mula ngayong araw hanggang May 8. Sabi ni Romualdez, ang parusa kay Teves dahil sa pagkakadawit sa pagpatay kay Governor Roel Degamo, kinailangan ng mabilis na aksyon ng Kamara. Pero kine-question ng kampo ni Teves ang basehan ng suspensyon na disorderly behavior. Ano pong disorderly sa isang tao na umalis, okay, natapos yung kanyang travel order, hindi siya nakabalik, humingi ng extension, nagpapaliwanag siya na may banta sa kanyang buhay. Hindi po naman siya ng bastos sa kahit sinong miyembro ng lower house. Sa sulat na ipadadala nila sa House Committee on Ethics and Privileges, hihingi rin daw sila ng paliwanag kung bakit sa umano'y kamamadali nilang parusahan si Teves, sinuspindi ang House rules na dapat may 2 araw na notice bago magsagawa ng special committee hearing. Pinapaklaro rin nila kung bakit sa halip na 10, ginawang 5 araw ang palugit para makapagbigay ng panig si Teves. Pag-aaralan daw nila ang sagot bago magdesisyon kung magsasampa sila ng kaso sa Korte Suprema. May wish list ng mga kondisyon na hiningi raw si Teves kay Speaker Romualdez bago umuwi ng Pilipinas. Ayaw sabihin ni Topacio kung ano-ano ito pero lahat daw may kaugnayan sa kaligtasan ni Teves. Okay naman daw ang seguridad na mismong si Pangulong Marcos na ang nag-alok pero gusto pa nilang maplansya ang mga detalye nito. Okay naman po yun. Lalanding, babantay ng military. But for how long is that going to last? What happens if charges are filed against him? Mahaba po kasi yung proseso. Sabi ni House Secretary General Reginald Velasco, maaaring magmosyon ang kampo ng kongresista. This is the first time na ginawa ng House of Representatives to suspend a member because of this, they call it disorderly behavior. No? Dahil nga hindi sumasagot sa mga communications ng House of Representatives, even the Committee on Ethics. Nakuha na rin daw ng Kamara ang sulat ng asawa ni Degamo kaugnay ng hiling niyang alisin sa pwesto si Teves at pag-aaralan daw nila ang magiging hakbang ng Kamara. Nagtataka naman daw ang byuda ni Degamo kung bakit hindi para umuwi si Teves na idinadawit sa pagkamatay ng gobernador. Kasi ma'am, simple lang talaga yan. If you are not guilty of anything, you will be the first to go to whatever office and clear your name out. Ba't hindi niya kayang gawin yan? Nagpunta si Mayor Degamo sa NBI para pirmahan ang mga affidavit sa kasong murder na kanyang isinampa laban sa mga suspect. Pero malakas daw ang kanilang mga ebidensya laban sa mastermind bagamat hindi na nila binanggit kung sino ito. Mensahe naman ni Degamo sa mga tinutugis pang mga suspect. Tumanggap kayo ng trabaho, hindi ko alam kung kakilala nyo talaga, you know whether or not you know very well the person na nag-hire sa inyo. Pero kaming mga nakakakilala sa kanya, mas namimiligro ang buhay nila sa kamay niya kesa kamay ng gobyerno. Kaya tama po talaga yung tamang gawin is really to surrender. Hinihinga namin ng pahayag si Teves kaugnay ng pahayag ni Mayor Degamo. Para sa GMA Integrated News, Marisol Abduraman. Maki Pulido, nakatutok, 24 oras. Sa gitna ng inaasahang pagtaas ng demand sa tubig dahil sa init ng panahon, sinabi mismo ni Pangulong Bongbong Marcos, may krisis sa tubig sa bansa. Pero may mga solusyon naman daw para tugunan yan. Alamin sa pagtutok ni Lay Alves. Kay Pangulong Bongbong Marcos na mismo nang galing, may water crisis sa bansa. Hindi naman daw tuyong bansa ang Pilipinas, kaya bakit hindi raw sumasapat ang tubig? Sinabi ito ng Pangulo sa kanyang pagdalo sa Water Philippines Conference and Exposition kung saan makikita ang mga makabagong teknolohiya sa water supply. Anya, nasa teknolohiya raw ang solusyon sa krisis sa tubig. And so these are the kinds of stratagems that we have to employ, that we have to bring down to the grassroots level. Because the water crisis in the Philippines, and I call it a water crisis because it is. Every single urban community and even some rural communities
in the Philippines have a water crisis. Sa flood control projects daw halimbawa, dapat maisama kung paano mapapakinabangan ng tubig baha para sa irigasyon. Dapat din daw na magamit ng wasto ang surface water o yung tubig mula sa mga ilog, lawa at creeks sa halip na maghukay sa ilalim ng lupa. Karamihan daw kasi sa water supply ng bansa, kinukuha underground. If you manage your surface water properly, then there would be no need for us to be digging wells and starting to affect the water table that is under us, that affects agriculture, that affects construction, infrastructure, and all of those effects that we see downstream. Isa sa mga tugon ng Administrasyong Marcos sa problema sa tubig ay ang paglikha ng Water Resource Management Office. Ayon sa Pangulo, pinirmahan na niya ang executive order para rito. Layunin ng itatayong tanggapan na makonsolidate ang mga water management program ng mga ahensya ng gobyerno. Ang pangunahing mandato nito ay bumalangkas ng Integrated Water Management Plan at tiyakin ang implementasyon nito. Para sa GMA Integrated News, Lay Alves, nakatutok, 24 oras. Sa gitna ng tensyon sa West Philippine Sea, nagharap ang mga opisyal ng Pilipinas at China para pag-usapan ang maritime disputes ng dalawang bansa. Handa raw makipagtulungan ng China para mapanatili ang kapayapaan sa rehiyon. Yan ang tinutukan ni JP Soriano. Sa gitna ng iringan ng Pilipinas at China sa West Philippine Sea, nagharap kanina ang mga foreign affairs officials ng dalawang bansa sa 23rd Philippine-China Foreign Ministry Consultation at 7th Bilateral Consultative Mechanism on the South China Sea. Naroon si Foreign Affairs Undersecretary for Bilateral Relations and ASEAN Affairs Maria Teresa Lazaro at Chinese Vice Foreign Minister Sun Weidong. Sabi ni Lazaro, nagkausap na sila ni Sun kaugnay sa maritime disputes ng dalawang bansa ilang linggo na ang nakalipas pero hindi na siya nagbigay ng detalye. Ilang diplomatic protest o note verbal na ang inihain kaugnay sa pagkilos ng mga Chinese ships sa West Philippine Sea na bahagi ng exclusive economic zone ng Pilipinas. Kabilang dito ang pagtutok ng China Coast Guard ng laser sa ating Philippine Coast Guard sa Ayungin Shoal. Ilang pahayag ng pagtutol din ang nilabas ng DFA at AFP sa patuloy na swarming o paglalagi ng mga barko ng China sa West Philippine Sea. Sabi naman ni Sun, anumang pagkakaiba ng dalawang bansa dapat anyang pag-usapan gaya ng isang magkaibigan. Their consensus has pointed the direction we need to make efforts in, and we need to comprehensively deepen our comprehensive strategic cooperation and enhance our cooperation in various practical areas and properly deal with our differences through friendly consultation. Nabuo ang bilateral consultative mechanism para matalakay ang mga gusot kaugnay sa agawan ng teritoryo. We look forward to utilizing these consultations to implement the consensus between our two leaders. We hope to translate the outcomes of the state visit into concrete and high-impact engagements that are mutually beneficial for our two peoples, our two countries and peoples. Habang nagaganap ang pulong na ito ng China at Pilipinas dito sa Maynila, tiyempo namang paalis na ng Manila Bay ang isa sa pinakamalaking amphibious assault ship ng US Navy, ang USS America. 5 araw itong nanatili sa Pilipinas bilang bahagi ng Visiting Forces Agreement o VFA ng bansa at ng Amerika. Kung ano magiging tugon ng China kaugnay sa mga inaalmahan ng gobyerno ng Pilipinas kaugnay sa mga maritime issues sa West Philippine Sea, malalaman bukas sa mga ilalabas na pahayag ng dalawang bansa sa pagtatapos ng BCM. Para sa GMA Integrated News, JP Soriano, nakatutok 24 oras. Ibinida ni Pangulong Bongbong Marcos sa isang pagtitipon ang malaking tulong sa ekonomiya ng mga investment na ibinunga raw ng pagbisita niya sa China kamakailan. Diyan tumutok si Ivan Mayrina. Pagmamalaki ng Pangulo sa kanyang pagharap sa Federation of Filipino-Chinese Chambers of Commerce and Industry. Nagbubunga na ang kanyang pagbisita sa China nitong Enero. Bukod dito sa mga nauna ng mga kasunduan tulad ng sa pag-export ng durian sa China, kundi sa iba't ibang larangan tulad ng manufacturing at renewable energy.
Pinasalamatan niya ang ilang mga kasapi sa Federasyon ng mga Filipino-Chinese Businessmen na kasama sa Philippine Delegation sa nasabing pagbisita. I am pleased to share that as of February 2023, the BOI, the Board of Investments, is monitoring 90 active investment leads from Chinese companies engaged in manufacturing, information technology, business processes management, and renewable energy. May you all take hold of and maximize these prospects as you venture into your next endeavors for the benefit of our people and for our communities. Kinilala rin ng Pangulo ang mahalagang papel-anya ng Filipino-Chinese communities at ng pribadong sektor sa pagpapaangat ng ekonomiya ng bansa. Tinutugunan na raw ng kanyang administrasyon na ilang mga issue pinagbigay alam sa kanya ng Federation, tulad ng sapat at mas abot kayang presyo ng kuryente at mas pinadaling proseso para sa mga investor at mga nagbubukas sa negosyo. We have amended the implementing rules and regulations of the Renewable Energy Act, which removed foreign ownership restrictions for certain renewable energy generation projects in the Philippines. We issued an executive order constituting green lanes for strategic investments. The green lanes are to assign a specific desk in every department so that they will attend to the documentary, legal, bureaucratic requirements of any potential investor. Ang pagtitipong ito ay dinaluhan ng halos 1,000 Filipino-Chinese businessmen mula sa iba't ibang chambers of commerce sa buong bansa. Para sa GMA Integrated News, Ivan Mayrina, nakatutok, 24 oras. I am ready! GMA Weather, serbisyong totoo ng GMA News. Mga kapuso, damang-dama mo na ba ang init ng panahon? Naku, maging I am ready ha, dahil magpapatuloy yan hanggang bukas sa ilang lugar sa bansa. Base po sa heat index forecast ng Metra Weather, posible ang 42 degrees Celsius na init factor bukas sa Dagupan, Pangasinan. 41 degrees Celsius naman sa Cotabato City, 40 degrees Celsius sa Zamboanga at Tuguegarao, habang 39 degrees Celsius sa Tagbilaran, Bohol at Catbalogan, Samar. Sa Metro Manila, inaasahang aabot uli yan sa 36 degrees Celsius bukas, kapareho ng naitala ngayong araw bandang 2:00 ng hapon. Umiiral pa rin ang ridge o extension ng high pressure area at easterly sa bansa. Pero paalala mga kapuso, kahit mainit ay hindi pa rin inaalis ang tsansa ng ulan. Gaya ng inaasahan sa Zambales, Bataan, Aurora, Quezon, Palawan, Mindoro at Bicol Region. Mababa naman ang tsansa ng ulan sa Metro Manila. May kalat-kalat na ulan din sa malalaking bahagi ng Visayas, lalo na po sa hapon. May malalakas na ulan na posibleng magpabaha. Samantala, umaga pa lang, may ulan na sa Caraga at Davao Region. Magtutuloy-tuloy yan sa hapon at halos buong Mindanao na ang uulanit. May heavy to intense rains kaya maging I am ready sa banta ng baha o pagguho ng lupa. Nagayin ng mosyon ng kampo ni suspended Bucor Chief Gerald Bantag para ipagpaliban ang pag-issue ng korte ng warrant of arrest laban sa kanya. 10 araw ang ibinigay ng korte sa prosekusyon para magkomento. May 10 araw din si Bantag para sumagot sa magiging tugon ng prosekusyon. Ayon sa Muntinlupa Court, kinotwiran ng abogado ni Bantag ang nakabinbin nilang motion for reconsideration sa Department of Justice. Dapat muna raw itong aksyonan ng DOJ bago aksyonan ng korte ang pag-issue ng warrant of arrest. Pinakakasuhan ng DOJ si Bantag ng double murder kaugnay sa Lapid Palanya Sly case. May nakahaindibusyon ang kampo ni Bantag para suspindihin ang pagdinig sa kaso sa Muntinlupa RTC Branch 206 at Las Piñas RTC Branch 254. In a minute! Mabilis na chikahan tayo para updated sa showbiz happenings. #reunited dahil after 25 years, muling magsasama sina Filipino-American actor Paulo Montalban at singer-actress Brandy para sa upcoming Disney film na Descendants: The Rise of Red. Huling nagsamang dalawa sa 1997 movie version ng Cinderella bilang sina Prince Charming and Cinderella. Never judge a book by its cover. Yan naman ang lesson na dapat daw abangan sa upcoming Regal Studio Presents episode na Hot Mama this Sunday. Pagbibidahan niya ng longtime friends na sina Sparkle star Elijah Alejo and Josh Ford. Fun and exciting daw ang kanilang experience sa series at talagang dapat daw abangan ang twist and turns nito. Abangan niyo po this Sunday. I'm sure tatawa po kayo and kikiligin.
Pinaghahandaan na ng Pag-asa ang publiko sa epekto ng El Nino sa kalusugan ng tao. Dapat din daw pagtuunan ng pansin ang agrikultura ng bansa. Nakatutok si Mark Salazar. Nung Martes, nakita ng Pag-asa na wala nang umiihip na malamig na hanging amihan mula sa Siberia sa itaas. At nagsimula na tayong bugahan ng maalinsangang hangin ng Pasipiko. At palaging ang pinakainit na init pag ganito ay ang mga taga-Northern Luzon. Ganon din sa mga syudad na konti ang puno dahil puro bakal at semento. As of March 2022, yung 36.8 recorded po dyan po sa may Isu, Etiaga, Isabela Station ng Pag-asa. At dito naman po sa Metro Manila ay 34.1 as of March 22 dyan po sa Naiya, Pasay City. Pataas ng pataas na raw ang damang init hanggang sumagad ang summer sa Mayo. Ang pinakamainit na posible nating maramdaman na temperatura diyan po sa may Northern Luzon is around 40 degrees. Historically po, mas nararamdaman po natin yung mainit na temperatura sa buwan ng Mayo. At diyan din naman po sa Metro Manila, yung possible po na temperature forecast natin na pinakamainit ay 37.9. Sabi ng Pag-asa, dapat mag-iingat sa alinsangan mula alas 10 ng umaga hanggang alas 3 ng hapon para makabawas sa heat stress. Magtipid-tipid na rin daw tayo ng konsumo sa tubig kahit na sapat pa naman ang supply mula sa mga dam. Sa tingin ko, ngayon pa lang ay mag-isip-isip na tayo kung paano tayo magtipid ng tubig. Para pagdating ng June, July, pwede na nating sabihin na pwede na tayong bumalik doon kung normal nating gamit ng tubig. May ilang buwan pa tayong pagkakataon para mag-ipon ng tubig ulan sa mga dam hanggang September sa panahon ng habagat. Dahil pagkatapos ng habagat, ang inaasahan ng El Nino phenomenon. Nagpalabas ng El Nino Watch ang Pag-asa just today. Ibig sabihin po, more than 55% probability na magkakaroon ng El Nino within the next 6 months. Isa ito sa pinaghahandaan ng El Nino Task Force, lalo na ng mga ahensyang may kinalaman sa agrikultura. Pinakaapektado raw ng tagtuyot ang mga sakahan sa Visayas, Mindanao at Western Luzon. Bigas at mais ang pinakatatamaan. Ilang araw ba ang palay magmula itanim hanggang sa mag-harvest? Siguro nasa 90 to 120 days yan, di ba? Depende siguro kung anong variety ba itatanim natin na para hindi abutin ng talagang tag-init ng husto. So ngayon pa lang talagang i-calendar natin with siguro yung ating Agriculture Department. Pwede pa naman daw magbago ang forecast. At least sa detalye kung gaano kalala o kalma lang ang magiging El Nino at gaano katagal itong mananatili o baka naman saglit lang. Para sa GMA Integrated News, Mark Salazar, nakatutok 24 oras. Alam niyo bang 7 sa bawat 10 Pinoy ay may alagang aso? Pero nakakita na ba kayo ng asong umuutang sa tindahan? O kaya naman mga alagang aso na bahagi ng isang baby gender reveal? Ang kanilang good vibes na kwento, tinutukan ni Lea Alves. Tinaguri ang man's best friend. Iba-iba man ang lahi, iisa naman ang ligayang hatid sa kanilang mga tagapag-alaga. Lalo na sa Pilipinas na nangunguna sa Asia pagdating sa pagiging dog lover. Napakaraming factors kung bakit nagkakaroon tayo ng attachment sa mga aso, sa pusa, or kahit anong mga pets. Unang-una po dito ang tinatawag nating companionship. Sa pag-aaral ng Rakuten Insight, 67% ng populasyon ng Pilipinas ang nag-aalaga ng aso. Pasok dyan ang mag-asawang sina June at Maris na not just 1 or 2, kundi 80 ang rescued and adopted dogs and cats. Ang kanilang pets may special participation sa kanilang life milestones, mula sa kanilang prenup shoot, wedding, at ngayon sa kanilang journey on having their first baby. Kaya naman ang kanilang fur babies di rin nagpahuli sa kanilang baby gender reveal. At ang resulta, baby boy.
Kwento nila June at Maris, parte na ng kanilang pamilya ang mga alagang aso at pusa. Kaya naman gusto nilang kasama sila sa bawat importanteng pangyayari sa kanilang buhay. Sabi sa isang pag-aaral, isa sa mga pangunahing dahilan kung bakit maraming Pilipino ang nag-aalaga ng aso para mabawasan ang kanilang stress. Ang aspin na si Junjun, good vibes ang hatid, hindi lang sa kanyang amo kundi maging sa kanilang kapitbahay. Anong bilin mo, Junjun? Si Junjun, tambay sa sari-sari store na ito, pero hindi para magbantay, kundi para makichibog. Akin na pera, Junjun. Utang ka na naman, Junjun. Biro ng sari-sari store owner na si Lenny, mahaba na ang listahan ni Junjun. Dami ng utang, Junjun, sa listahan ni ate, oh. Kinaaliwan naman daw nila si Junjun dahil napamahal na rin daw ito sa kanila. Pero paalala sa mga kukuha ng pets, kaakibat nito ang ating responsibilidad sa kanila. Ang responsible pet ownership requires an individual to have that capacity, no, not just to love but to support the animal, to give it proper food, proper shelter, medication. Para sa GMA Integrated News, Lay Alves, nakatutok, 24 oras. Bukod sa palabang aktingan, game rin sa kulitan ang cast ng hit GMA Afternoon Prime na Abot Kamay na Pangarap. Ang bida niyang si Jillian Ward may ini-reveal pa sa pagiging Fitspiration. Ichichika sa atin yan ni Katati Bayan. The new president and CEO of Apex, Giselle Marie Tanyag. Sa pagpapakilala sa karakter na gagampanan ng veteranong aktres na si Dina Bonnevie, asahan na ang mas matindi pang mga eksena sa nangunang GMA Afternoon Prime na Abot Kamay na Pangarap. Ang kanyang palabang vibe, magiging pabor kaya o kontra kay Doc Annalyn, played by Jillian Ward? Bukod sa karakter ni Dina, dagdag tensyon din sa serye ang dulot ng karakter ng batikang aktor na si Gabby Eigenman, na nagbanta pang idedemanda si Doc Annalyn. Chef, napahiya niyo po si Dr. Annalyn. I said no! At syempre, ang inaabangan ng mga manonood, magkakaalaman na ba sa totoong nangyari kay Doc RJ played by Richard Yap? Pwede ko ba malaman kung kaninong police officer mo binigay yung hard drive ni tatay? Anong hard drive? Habang inaabangan yan, time out muna sa intense aktingan at game muna nakipagkulitan ng cast ng Abot Kamay na Pangarap sa set ng GMA Kapuso Artist Tambayan. Doon, tinanong namin si Jillian ano nga ba ang secret niya sa maliit na bewang na center of attraction. Sa kanya Instagram photos, mapakasual ang suot, formal wear, or kahit na costume. Hindi ko po kabisado yung size, pero siguro po kasi talaga healthy living lang din po talaga. And biggest percentage po ng pagkalit ng bewang ko, genetics. Bahagi ng lifestyle ni Jillian ang pagkakaroon ng balanced diet with proper exercise. Pero mas importante raw kay Jillian ang body positivity. Appreciate your bewang. Maliit man po yan o malaki, di ba? As long as healthy ka po. Blessed din daw si Jillian na mapabilang sa Abot Kamay na Pangarap kung saan kalog at masaya ang co-stars at production. Lakas maka-good vibes ang show na hindi lang daw maganda ang mensahe sa viewers. Dahil maging sila, happy lang daw sa set. Ni-reveal nga ni Jillian ang mga pasimuno sa kanilang TikTok Dance Challenge. Ang Queen of TikTok po sa amin, si Tita Pinky Amador, at ang King of TikTok, si Tito Chucky Dreyfus. Minsan po after take, kunyari po galing ako sa iyak, nakikita ko po sila sa labas ng set, nagtitake po sila ng TikTok. Tapos, Jill, tara TikTok tayo. Kaabang-abang din ang mga paparating pang veteran at bigating stars sa serye. Katati Bayan, updated sa showbiz happenings. Wow, genetics. Sana all. At yan mga chika ko this Thursday night. Ako po si Iya Arellano, Miss Mel, Miss Vicky, Sir Emil. Thanks, Iya. Nagreklamo pa si Iya. Kaya nga eh. Ano pa naman kami? At yan ang mga balita ngayong Huwebes. Ako po si Mel Tiangco. Ako po si Emil Sumangil. Ako naman po si Vicky Morales, buong puso para sa Pilipino. Ito ang GMA. Walang ginikilingan, walang pinoprotektahan. Walang kasinungalingan, serbisyong totoo po lamang. At dahil hindi natutulog ang balita, nakatuto kami 24 oras. Hindi ka naka-join sa... For
For more chika updates, like and subscribe GMA's YouTube channel. I-click lang ang subscribe button na lalabas sa screen. At sa mga kapuso natin abroad, maaari nyo kaming masubaybayan sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.